Ay di, nagluto nga ako na rin puto cheese. Ay kita nyo ka naman ang pagkakaluto ko na rin ating puto cheese na rin. Ay di napakalambot din nga naman at saka nagmo-moist-moist pa ang pagkakaluto ko na rin. Ay siya, tara at simulan na natin. Ay ano nga mga tropa, kamusta ka kayo? Ako si Andy, isang Pinoy caregiver dito sa bansang Israel. Hindi, samahan nyo nga ako sa isang craving satisfied video. Tama ka ho o isang mapagmatakaw na video. Ay kayo na hong bahala kung alin ho ang tama. Ay di, samahan nyo nga ako at magluluto naman tayo na rin puto cheese. Ay di sa puntong ang are ay ako'y nagsasala lamang na rin ating harina at saka na rin ating asukal. Nang sa ganun ay masigurado ko na walang buo-buo aring ating harina at asukal. Aring na may nakita ko lamang ay di akin na rin ngang ginayat, wala namang mawawala. Ay di matapos kong ang salain na rin ating harina at asukal ay di magdadagdag naman ako ng 50 perasong asin at nang sa ganun ay mabalanse daw ang lasa na rin ating putong aray. Ay di hahaluin ko nga lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagarnay. At idadagdag ko naman ng unti-unti ang ating gatas. Gatas na nga ang ginamit ko din para malinamnam ang ating puto cheese. Pwede rin namang tubig, nagkataon nga lamang na libre naman din ang gatas at gawa ng aray naman ay budget na din ni Lolo. Idigay kong makikita nyo nga ay di unti-unti lamang ang aking paglalagay din ng ating gatas o ng ating fresh milk na aray. At sa tunay naman yung kapag napasobra, idigay malabnaw ang ating pagkakatimpla na rin ating puto mixture na aray. Ay di, hahaluin ko nga lamang aray ng papagayon at papagarnay. At tatansyahin ko nga lamang kung gaano kalapot aring ating puto mixture na aray. Ay di, nagdagdag pa nga ako din ng isa pang tasang gatas. At saka ako naman inilagay ang isang large na itlog. At hahaluin ko din lamang aray ng papagayon at papagarnay hanggang sa mag-combine din sa ating puto mixture na aray. Ay di, hahaluin ko nga lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagarnay. At maya-maya naman ay sinunod ko na nga aring ating butter at saka aring ating baking powder na aray at aring ang magpapaalsa ng ating puto. Tapos ay hahaluin ko nga lamang aray hanggang sa makuha ko na ang tamang lapot o consistency ng ating pagkakahalo din sa ating puto mixture na aray. Ay di, makalipas nga lamang ang ilang minuto ng aking paghahalo ay di sasalain ko naman aray. Nang sa ganun ay makasigurado pa ako na walang buo-buo din ng mga harina sa ating puto mixture na aray. Gamitan ko nga lamang aray ng maliit na salaan at saka ako naman inilagay din sa ating pitsil na aray na maliit. Nang sa ganun ay madali din ang ating pagsasalin mamaya sa puto molder na ating gagamitin. Ay di, ari na nga ang ating puto molder na aking gagamitin. Hinaplasan ko lamang aray ng kaunting mantika nang sa ganun ay hindi dumikit aring ating puto din kapag atin ang i-steam. Ay di, tansyahan din nga lamang ang paglalagay ko din ng puto mixture natin sa ating puto molder na aray. Ay di, tatansyahin ko nga lamang aray ng katamtaman lamang, hindi naman yung aawas-awas o puno baga din sa ating puto molder na aray. Ay di, makalipas nga lamang ang ilang minuto ng paglalagay ko din at tansyahan lamang, ay di lalagyan ko nga aray ng cheese na ginayat ko kanina. Ari naman ay pahaba lamang, 2 cheese ang nilagay ko din nang sa ganun ay malasa din o katamtaman lamang ang ating pagkakalagay din ng ating cheese. Ay di, matapos kong lagyan ng cheese aring ating gagawing puto, isasalansan ko naman ari din sa ating steamer na gagamitin. Ari nga pala yung steamer na bamboo na ang aking gagamitin din nang sa ganun ay hindi ko na kailangan takpan pa ng tela at hindi na magtubig-tubig din kapag ka ating i-steam na. Ay di, sa kumukulong tubig nga ay ilalagay ko na aring ating steamer na are. At tatakpan ko naman are hanggang sa maluto din ng mga 20 minutes. Ay di, makalipas nga lamang ang 20 minutes ay di are na, luto na nga aring ating puto na are. Sa tingin ko naman ay maganda rin nga naman ang pagkakaalsa na ring ating putong are. Ay di hahanguin ko nga lamang are at isusunod ko naman aring second batch na ating gagawing puto. Sasalansan ko din lamang are katulad ng ginawa ko kanina. Ay di naman sa prosesong aray ay di hindi ko muna nilagyan ng cheese. Makalipas lamang ang ilang minuto, bubuksan ko nga ito at lalagyan ko naman ng cheese. Kung mapapansin nyo nga ay medyo generous na o medyo makapal-kapal na yung cheese na inilagay ko din Gawa ng yung pagkakaluto ko kanina ay hindi naman masyadong halata yung ating cheese na napalagay. Ay di, makalipas nga ulit ang 20 minutes ay di are, luto na nga ang ating puto o ang ating second batch na are. Sa punto nga aray mag-a-unmold na ako na ring ating puto. Kung makikita nyo nga hindi madikit ang ating pagkakaluto din sa ating putong aray. Ay di, gati nga lamang ang proseso na gagawin ko, tutusukin ko nga lamang ng bahagya hanggang sa ma-unmold na aring ating mga putong aray. Ay siya, ay paano mga tropa? Ay di ari aking titimusan na.
Ay kita nyo nga ang pagkakaluto ko din eh. Ay digay pagkakalambot din naman eh at pagkakaganda ng aking pagkakaluto na rin ating putong are. Hindi siya yung matigas at saka mamoist-moist pa ang pagkakadali ko din eh ng pagkakaluto na rin ating puto cheese na rin. Ay paano mga tropa? Ay di salamat sa inyong panunood ay huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. At nang tayo dumami na. Ay siya! Diyan na muna kayo.